Love Mafia Episode 1, Chapters 1 hanggang 5. Tahimik, simple, yun ang mundo ni Apple May. Isang normal na dalaga lang siya, masipag mag-aral, palatawa sa mga kaibigan, at laging nasa bahay kapag wala sa eskwela. Kung tutuusin, wala siyang ibang pangarap kundi ang mamuhay ng payapa kasama ang pamilya niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, hindi niya alam, may kapalaran siyang hindi pangkaraniwan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa review center, nagbago ang lahat. Sa isang madilim na kanto, narinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril. Bang! Bang! Napahinto siya, kinabahan, at nagtago agad sa gilid ng pader. Mula roon, nakita niya ang isang eksena na parabang eksaktong hinango sa pelikula. Mga lalaking nakaitim, may hawak na baril, at isang lalaki ang kitang-kita sa gitna ng gulo. Siya si Revs, matangkad, malakas ang presensya, malamig ang tingin. Isang utos lang mula sa kanya, parang impyerno ang paligid. Walang lumalapit na hindi nanginginig, walang sumusunod na hindi natatakot. Napatigil si Apple May. Sa malas niya, nahuli ng grupo ang presensya niya. Boss, may nakakita, bulong ng isa, tinutok ang baril kay Apple May. Para bang huminto ang oras. Nanginginig ang tuhod niya, pakiramdam niya'y katapusan na. Pero isang malamig na titig mula kay Revs ang bumago ng lahat. Tahimik, pero mabigat, at isang salita lang ang lumabas sa bibig niya. Dalhin siya. At sa mismong gabing iyon, nadala si Apple May sa mundong hindi na niya kayang takasan. Chapter 2 ang pagbihag. Dinala siya sa isang mansyon na hindi lang basta bahay, isang palasyo ng kasalanan. Malaki, marangya, pero nakakakilabot ang bawat sulok. Ang mga tauhan, lahat armado. Ang hangin, mabigat at puno ng tensyon. Si Apple May, galit at takot na takot. Sinubukan niyang tumakas, pero bawat pinto ay may bantay, bawat kanto may matang nakamasid. At si Revs, laging naroon. Tahimik, pero ramdam niya ang bigat ng titig nito sa kanya. Hindi siya sanay na may babaeng palaban. At si Apple May, kahit nanginginig sa loob, hindi nagpapatalo. Hindi mo ba alam na kidnapang to? Sigaw niya. Tahimik lang si Revs, saka dahan-daang lumapit. Kung hindi kita kinuha, patay ka na ngayon. Nabigla siya, pero hindi niya alam kung mas matatakot ba siya, o mas dapat siyang magpasalamat. Chapter 3 ang unang labanan. Kinabukasan, nasaksihan ni Apple May ang unang tunay na anyo ng Mafia World. Dumating ang isang kalabang sindikato, armado, handang pumatay. At doon niya nakita kung sino si Revs. Isang malamig na hari ng digmaan. Sa bawat putok ng baril, isa-isa ang bumabagsak na kalaban. Walang awa, walang takot. Mabilis, precision, parang sanay na sanay sa dugo at kamatayan. Si Apple May, halos hindi makahinga sa kinatatayuan niya. Nakakatakot, nakakadiri, pero sa gitna ng gulo, niyakap siya ni Revs, tinakpan ng katawan, at bumulong. Huwag kang lalayo sa akin. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang init ng proteksyon nito. Chapter 4 Love and Hate. Lumipas ang mga araw. Hindi na alam ni Apple May kung ano ang dapat maramdaman. Galit, dahil hawak siya ni Revs at parang wala siyang kalayaan. O pasasalamat, dahil palagi siyang inililigtas. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sinira mo ang buhay ko, galit na sigaw ni Apple May. Tahimik lang si Revs, nakatingin lang sa kanya. Kung hindi kita sinira, dahan-dahan niyang sabi, patay ka na ngayon. Love-hate, sigawan, puno ng tensyon. Pero sa likod ng galit na iyon, may apoy na unti-unting lumalaki. Chapter 5 ang delikadong lihim. Isang gabi, napadpad si Apple May sa isang bawal na silid. Doon niya nakita ang mga kahon ng droga, pera, at sandata. At doon niya tuluyang naintindihan, hindi biro ang mundong pinasok niya. Nahuli siya ni Revs, tinutukan siya nito ng baril. Ang malamig niyang boses, halos pabulong, wala kang nakita, Apple May. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Ngunit, imbes na kalasin ang gatilyo, bigla nitong ibinaba ang baril. Lumapit siya, malapit na malapit, at sa unang pagkakataon, may bakas ng emosyon sa mga mata niya. Hindi kita kayang patayin. At doon nagsimula ang isang koneksyon na mas malalim pa sa takot, mas mapanganib pa sa galit, at mas tunay pa kaysa sa lahat ng inaakala nila.